Una sa lahat, kaliwat ka ng disgrasya 2 araw bago magpasko. Sa Santo Tomas, Batangas, patay ang 5 magkakaanak na sakay ng isang AUV matapos sumalpok sa truck. Ang mga biktima galing daw sa isang burol. Sa Alfonso, Cavite naman, isa ang patay sa van na yan na nabangga ng pampasaherong bus. Ang buong detalye ng mga balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Mga sasakyang papasok at palabas ng Metro Manila, usad pagong ngayong Christmas weekend. Patakaran ng PTEX sa mga magdadala ng alagang hayop, alamin. Required na pagsusuot ng face mask ng 2 linggo, mungkahi ng isang eksperto para mapigilan ang muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sa pool sa CCTV, mga magnanakaw lumusot sa kisame ng isang convenience store sa Quezon City. Paborito nating hamon pang Noche Buena, nagmahal pero pinipilahan pa rin sa Quiapo, Maynila. Mga kapatid, choose your pasyalan ngayong Christmas weekend. Tagaytay o Star City. Dayuhin natin yan live. At Bianca Manalo, win na win pa rin sa puso ni Senator Win Gatchalian sa kabila ng kinasasangkutang kontrobersya. Nakabantay ang buong persa ng News 5 sa mga kalsada, terminal at pasyalan 2 araw bago ang Pasko. Para ihatid sa atin ang latest sa lagay ng trapiko, nasa North Luzon Expressway si JC Cosico. Habang si Faith Del Mundo naman ang mag-uulat mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX kaugnay sa sitwasyon ng mga humahabol makauwi ng probinsya. Nasa sikat na tindahan naman ng hamon sa Quiapo, Maynila si Elaine Fulgencio. At sisilipin din natin ang mga maagang namasyal ngayong Christmas weekend sa Tagaytay at Star City na ihahatid ni Justin Punsalang at Riniel Pawid. Kung kailan pa naman magpapasko, saka naman kaliwat kanan ng mga aksidente sa kalsada. Sa Batangas, 5 magkakaanak ang patay sa banggaan ng AUV at truck. Sa Cavite naman, isa ang nasawi ng araruhi ng bus ang 8 sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nayuping parang latang AUV na ito matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa barangay San Miguel, Santo Tomas, Batangas kaninang mag-aalas 3 ng madaling araw. Sa tindi ng salpukan, wasak din ang harapang bahagi ng truck. Ayon sa Batangas Police, galing Katarman sa Northern Samar ang AUV at binabagtas sa northbound lane ng highway. Nasa southbound lane naman ang truck na galing Santa Rosa, Laguna at patungong Tayabas, Quezon. Lumabas sa investigasyon na nakatulog umano ang driver ng AUV kaya sumalpok sa truck. Yung van po ay nag-swerve siya to the left at kinain po yung light lane po nung truck. Ayun na nga po, nabumangga po din sa upper head ng trailer na nakasalubong po niya. So, hindi na rin po naiwas ng driver ng truck. Kaya po, siya ang nakasalpok po ng Innova. Naisugod pa sa ospital ang mga sakay ng AUV na pawang magkakamag-anak. Pero 5 sa kanila ang idineklarang dead on arrival. 3 naman ang sugatan, kabilang ang driver. May pinuntahan daw na burol sa Samar ang mga biktima at pauwi na sana ng Nueva Ecija. Nasa kustudiya na ng Batangas Police ang driver ng truck. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Maraming sinagasaan ng bus-bus. Oh, wasak na wasak ang van. Yuping-yupi naman ang van na ito matapos araruhin ng pampasaherong bus sa Alfonso, Cavite kagabi. Ayon sa mga otoridad, nawala ng preno ang bus at inararo ang di bababa sa 8 sasakyan. Galing daw Tagaytay ang bus na may rutang Alfonso, Cavite at PITX sa Pasay. Patay ang isa sa mga pasahero ng inararong van. Comatose naman ang kanyang ama habang nakakonfine ng ina ng biktima. 3 iba pa ang sugatan. Hawak na ng mga pulis ang driver ng bus na tinangka pa raw tumakas pagkatapos ng disgrasya. We conducted manhunt kasi initially umalis siya sa accident scene dahil natatakot siyang masaktan ng mga, siyempre maraming nadamay na sakyan. Pero
Mabuti na lang at nahanap naman namin siya. Nakulong na siya ngayon. Nagbigay na raw ng tulong ang kumpanya ng bus sa mga biktima ng banggaan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa mga kapatid nating magpapasko sa probinsya, paghandaan na ang mas matinding traffic sa NLEX ngayong Sabado ayon sa Toll Regulatory Board. Kasabay pa ng mga magbabakasyon ng napakaraming truck na naghahabol ng delivery ngayong Kapaskuhan. Live mula sa NLEX Balintawak Toll Plaza, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, umuusad ba ang traffic ngayon dyan? Jess, sa ngayon nga ay bumper-to-bumper nga itong traffic. Dito nga approaching sa may NLEX Balintawak Toll Plaza. Stress nga yan sa mga motorista. Idagdag pa yung mga RFID na hirap daw mabasa. Pasado 1:30 pa lang ng hapon, mabagal na ang usad ng mga sasakyan papasok ng NLEX Balintawak Toll Plaza. Tuloy-tuloy ang traffic na yan hanggang sa may NLEX Harbor Link Interchange. Marami rin nagpapakabit na RFID para mas mapabilis ang biyahe. Gaya na lang ng pamilya ni na Beverly na biyaheng Baguio. Nakaka-stress ang Tagalo dyan, nakakainip. Bakit po? Aba ganyan o, ang haba Pabagyo rin ang pamilya ni na Mark. Meron naman silang RFID sticker pero reklamo niya ang bagal daw makalagpas sa mga toll plaza. Yung mga sensor sa camera, Bakit? medyo mabagal. Kasi, di ba pag tigil mo, kailangan didikit mo pa yung card mo. Ganun din. Imbis na mapabilis, kaya nga po tayo, di ba, expressway, para mapabilis. Ayon sa pamunuan ng NLEX, maraming posibleng dahilan kung bakit hindi agad o di talaga nababasa ang RFID. Kabilang na riyan ang kawalan o kulang na load o baka luma na ang sticker at kailangan ng palitan. Dapat yan nagagasgasan. Pagka napupunasan or patingnan na po nila yung RFID na lalo na po kung pagamitin po ulit nila in the incoming days para po kung ano man po yung problema ay masolusyonan. Sa kabila ng mga reklamo, wala naman daw na itatalang aberya ang NLEX management sa kanilang RFID system. Ang Toll Regulatory Board naman, maaga raw pinaalalahanan ang mga operator na ihanda ang toll booths para sa heavy-cut na traffic. Lalo na ngayong Sabado na mas marami raw ang babiyahe kumpara kahapon. Kasi nga po, yung mga nagtatrabaho pa hanggang Biyernes, maaaring namimili pa yun. O kaya may mga kailangan pang gawin. Bukod sa mga magbabakasyon, sangkatutak din daw ang mga delivery na naghahabol ngayong Kapaskuhan. Yung trade and commerce, yung businesses, napakarami po niyan, lalo na yung mga truck, delivery vehicles. Bukod sa Balintawak, magiging matindi rin daw ang traffic sa iba pang toll plaza, partikular sa Mindanao Avenue, Karuhatan, Tarlac at Bocaue na bilihan ng mga paputok at pailaw. Paalala ng TRB sa mga motorista, huwag pairali ng init ng ulo sa biyahe. Para sa gano'n, kung wala tayong ma-experience na road rage, o kaya mga sagian, o kaya mga hindi ka nais na mga insidente. Jess, sabi naman na NLEX ay libo-libo nga raw yung mga tauhan nila nakadeploy para nga umalalay nga sa mga motorista. Kasabay niyan ay kanila ipinaalala na siguraduhin daw na sapat yung load ng inyong mga RFID para iwas aberya. Balik sa inyo. Nagulat mula Balintawak, maraming salamat JC Cosico. Sa mga paakyat ng Baguio, bukod sa Marcos Highway, madaraanan na nagmuli ang Cannon Road na bubuksan mamayang hating gabi. Pero abiso sa mga motorista, magagaang na sasakyan pa lang ang papayagang makadaan sa Cannon Road. Hindi dapat lalagpas sa 10 tonelada ang bigat ng sasakyan. Bawal ang mga 6-wheeler. Pagdating naman sa mga pampublikong sasakyan, tanging UV Express na may rutang Baguio-Rosario ang pwede. May speed limit din na 40 km/h at bawal pumarada sa anumang bahagi ng Cannon Road. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ini-inspeksyon nila ang Cannon Road bago muling buksan. Matagal na isinara ang naturang kalsada dahil sa structural integrity nito, bunsod ng mga landslide, lindol at sa mga katandaan na rin ito. Ang Cannon Road ang pinakamabilis na daan para makarating ng Baguio, kung saan din makikita ang sikat na Lion's Head. May mga checkpoints kami, may mga monitoring sites kami
Meron din kaming mga unmarked vehicle ng PNP, tinitingnan nila. Although wala pa tayo yung device na nagme-measure ng speed. Sa ngayon, may advice lang tayo. Malamig at maulan ang Christmas weekend mga kapatid, kaya magbaon ng jacket at payong. Uulanin ang malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Cagayan, Isabela, Aurora at hilagang bahagi ng Quezon Province. Magiging maulan din sa iba pang probinsya sa Cordillera at Cagayan Valley. Bahagyang makulimlim na panahon naman sa Bicol Region at Palawan. Gayon din sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Malaki rin ang tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila. Ang ganitong panahon ay magtatagal na raw hanggang sa mismong araw ng Pasko. Dulot pa rin ito ng epekto ng shear line o salubungan ng mainit at malamig na hanging amihan. Dahil din sa northeast monsoon, ramdam ang malamig na simoy ng hangin sa Basco, Batanes at Baguio City na bumagsak sa 15 degrees Celsius ang temperatura kanina. Malamig na panahon din ang naranasan sa ilang lugar sa Cagayan, Rizal at Bukidnon. Dahil naman sa tumataas na kaso ng COVID-19, iminungkahi ng ilang eksperto na i-require muli ang pagsusuot ng face mask sa loob ng 2 linggo. Ayon kay Dr. Tony Liachon, dating advisor ng National Task Force on COVID-19, dapat na itong ipatupad lalo na sa mga kulob na lugar. Muli tayo naghihigpit for the wrong reasons. Naghihigpit tayo for public safety. And we want to celebrate Christmas and the New Year healthy, of course. That's the reason for my call for a mandatory face masking for enclosed spaces. Ngayon, kung ayaw naman, di voluntary face mask tayo and be responsible enough. Pabor naman ang Philippine College of Physicians na mungkahi ni Liachon. Wala pang tugon dito ang Department of Health. Yung pagsusuot ng face mask per se ay makakatulong, no? Kasi syempre ang pagkalat naman ng infection ay sa pamamagitan ng droplet spray. Kaya mas maganda siguro para dun sa mga may upo, palagi kung magsuot na lang kayo ng face mask. Punuan na mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, pero marami pa rin chance passengers ang nagbabaka sakaling makasakay. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon sa PTEX? Jess, no, kahit fully book na nga yung mga biyahe, partikular nga yung mga biyaheng pabikol, abay tuloy-tuloy pa rin nga yung pagdating ng mga pasahero dito sa PTEX, no? Nais nga nilang makapag-celebrate sa kanilang mga probinsya ng Kapaskuhan. Kahapon pa nasa PTEX si Christy. Nag-aabang siya ng masasakyang bus pa uwi sa Albay. Gustong-gusto ko na po kasi 2 years po akong hindi nakapagpasko sa amin kasi kakauwi ko lang po last August galing Saudi. Sobrang hirap kasi baka dito na kami abutin ng Pasko sa kalagayan namin ngayon. Isa lang si Christy sa maraming chance passengers na nakapila at nagbabaka sakaling makauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Pasko. Fully booked na kasi ang mga bus na biyaheng Bicol. Pero sa kabila niyan, tiniyak ng pamunuan ng PTEX na makakasakay pa rin ang mga naghihintay ng pasahero. 50 bus unit sa terminal ang nabigyan ng special permit ng LTFRB na bumiyahe ngayong Pasko. Baka marami pang tao dumagsa sa ating terminal bilang malamang naghahabol pa yung ibang pasahero natin. Sa terminal natin, although fully booked na yung ibang biyahe natin, may additional buses and special permits tayong acquire for that. Makakauwi naman lahat sa kanilang mga provinces. Mula kaninang umaga hanggang alas 3 ngayong hapon, umabot na sa 109,000 ang bilang ng mga pasahero sa PTEX. Posible pa raw na dumami yan dahil sa mga pasaherong naghahabol para sa Noche Buena bukas. Si Ani naman na pabikol din, nangangambang mas stress ang kanyang alagang aso kung matatagalan pa silang makauwi. Kasi baka magkasakit siya. Fully vaccinated. Actually, dala-dala ko talaga yung para may pang-proof na. Sabi ng PTEX, pwede namang isakay ang mga alagang hayop sa mga bus basta susunod sa mga patakaran. Pet-friendly po ang ating terminal. So definitely pwede po tayong magdala ng pets natin. But we require lang po that you have the fully vaccinated card or leash, pati cages na rin. Live chickens are welcome. But kailangan po naka-box.
Jess, may regular inspection nga sa mga bus at random drug testing sa mga tsuper. Dito nga yan sa PTEX, no? Samantala nga, mas mahigpit seguridad ang ipinapatupad dito sa PTEX para na rin nga yan sa kaligtasan ng mga pasahero. Jess? Maraming salamat, Faith Del Mundo. Susunod, leader ng Kidnap for Ransom Group patay sa engkwentro. Sa pool sa CCTV, mga magnanakaw dumaan sa kisame ng convenience store sa Quezon City. Ang sikat na tindahan ng hamon sa Quiapo, pinipilahan pa rin kahit nagmahal ang presyo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Magpapasko ang dalawang nahuling nanloob sa isang convenience store sa Quezon City. Ang mga suspect dumaan sa kisame ng tindahan. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa CCTV footage na ito makikita ang isang lalaking bumaba sa kisame ng isang convenience store sa Novaliches, Quezon City, Miyerkules ng madaling araw. Nagbagsakan pa nga ang mga panindang tubig sa tinungtungan niyang istante. Ilang saglit pa, may kasunod na ang isa pang lalaking bumaba rin mula sa kisame. Agad dumiretso ang mga suspect sa counter, saka pinaglilimas ang laman ng kaha at mga paninda. Ang isa sa kanila, sinubukan pang buksan ang vault ng tindahan. Ang hindi nila alam, sa pool sa CCTV ang ginawa nilang pagnanakaw. Around 2:30 a.m., nakatanggap tayo ng tawag regarding sa panloloob sa kanilang convenience store dito along sa Sano Road. No? And immediately, dinispatch natin yung nearby FBPs natin. Agad pinalibutan ng mga pulis ang paligid ng establishmento, saka nila pinasok ang convenience store. Para ma-verify natin, inakyat natin sa bubong, and doon natin nakita na meron butas na katibayan na ginamitan ng lagaring bakal. Hindi na nakapalag ang mga suspect na na-corner sa loob ng convenience store. Kinilala silang sina Renato Tugado at Carlo Tapang. May karapatan kumuha ng abogado. Ha? Ano bang sabihin mo? Nakuha sa mga kawatan ang mga tinangay nilang pakete ng sigarilyo at may mga pabango pa na may kabuuang halaga na aabot sa 32,000 pesos. Nakuha rin ang lagari, screwdriver at patalim na ginamit nila para pasukin ang convenience store. Napag-alaman ng mga pulis na notorious na magnanakaw ang dalawa. Si Tugado, dati nang nakulong sa kasong robbery extortion at alarm and scandal. Samantalang may standing arrest warrant naman kay Tapang para sa kasong theft sa Catanduanes. Aminado naman ang mga suspect sa ginawang krimen. Wala po, inakyat lang po namin. Bakit? Para po magkapera sa Pasko. Pinuntas niyo yung bubong? Opo sir, pudala po namin yung 20 bebe po. Sa kulungan na magpapasko ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Napatay ng NBI ang umano'y notorious na leader ng isang kidnap for ransom group sa Zambales. Ang grupo nagpapanggap pa raw ng mga ahente ng NBI. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Nakahandusay at wala ng buhay ang lalaking yan matapos makipagbarilan sa mga operatiba ng NBI sa liblib na bahagi ng Santa Cruz, Zambales. Kinilalang lalaki na si Bryce Movilla na itinuturong mastermind sa pagdukot sa isang Vietnamese sa Makati nitong Nobyembre. Ilang araw minanmanan ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division si Movilla matapos nilang matuntun. Pero nang matunugan ng sospek na sinusundan siya ng mga operatiba, pinagbabaril niya ang sasakyan ng NBI. I-serve natin yung warrant of arrest, pero ang nangyari ay nung ipa-plug down na sana siya ng mga tao, bigla niyang pinutukan yung sasakyan natin, kaya doon nagkaroon na ng encounter. Agad namang gumanti ng putok ang mga operatiba na siyang ikinamatay ng target. Ayon sa NBI, buwan din ang inabot sa paghahanap nila sa sospek matapos pakawalan ang bihag na Vietnamese. Nagpanggap pa raw na NBI operatives ang kidnap for ransom group para makalapit sa target.
Sa investigasyon, 10 milyong piso ang hininging ransom ng mga sospek sa kaibigan ng biktima. Pero sa pakikipagnegosasyon, napababa ang ransom money sa 1 milyong piso. Bukod sa pagpapanggap na otoridad, modus din daw ng grupo na magpanggap na protection agent sa mga pogo. Ito ring mga binabantayan nila, ito na yung magiging targets din nila later on. So alam nila kung sino yung mga targets nila, pero ang papalabas nila, pag kinuha nila to, ipapalabas nila na NBA agent sila. Tinutugis naman ng mga pulis ang iba pang miyembro ng notorious na grupo. Malaki itong grupo na to, mostly involved dito ay yung mga PAs, tapos yung allegedly merong mga ex-police tsaka ex-army nakasama itong grupo na to. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tumaas na ang presyo ng paborito nating hamon, pero pinipilahan pa rin yan sa Quiapo. Live mula sa Maynila na sa Frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. O Elaine, gaano na ba kahaba yung pila dyan at nakapila ka na rin ba? Nikki, sa mga oras na ito, may mga humahabol pa rin talaga para mamili. Dito nga sa sikat na tindahan ng hamon sa Quiapo, Maynila, ang ilan sa kanila galing pa sa iba't ibang probinsya, makabili lang ng masarap na hamon pang Noche Buena. Hindi kompleto ang Noche Buena ng mga Pinoy kung wala ang paborito nating hamon. Kaya pinipilahan na naman ngayon ng sikat na tindahang ito ng hamon dito sa Quiapo, Maynila. Si John, mahigit 1 oras pumila para bumili ng hamon pang Noche Buena. Sulit naman daw ang kanyang paghihintay dahil amoy pa lang, panalo na. Kung pwede ko na sabihin kung gaano kasarap yung amoy, masasabi ko. Pero tama, masarap. Ang 60 anyos na si Lola Milagros, tumayo pa mula Victoria, Laguna para sa dinarayong hamon ng Quiapo. Sarap eh. Excellent talaga. Excellent. Sulit. Sulit. Paano yun? Yearly, dito kami nabili. Request naman daw ng balikbayang kaanak ni Ray ang hamon na ito. Kaya lumuwas pa siya dito mula Binyan, Laguna. Then yung tita ko at saka yung pinsan ko, bagong uwi lang galing US. So, kumbaga parang nakisuyo, na baka naman pwedeng dayuhin mo yung Excelente. Pauwi naman sa Bicol si Odex at ipapasalubong niya sa kanyang pamilya ang bibilhing hamon. Pero dahil nagmahal ngayon ang presyo nito, okay na raw siya sa pinakamurang ham. Ay, yung lang, yung tama lang. Sakto lang. Para, matikman lang yung lasa ng excellent. 20 hanggang 40 pesos ang itinaas ng presyo ng hamon sa tindahang ito sa Quiapo. Kabilang sa mga mabili ang Chinese ham sliced na nasa 1,760 pesos kada kilo. 1,660 pesos naman ang boneless ham, habang ang pinakamura ay 750 pesos o ang pear-shaped ham. Sa mga tipid talaga sa budget, pwede rin namang bumili ng tingi-tingi. Niki, sa mga kapatid natin nahahabol para mamili ng hamon pang Noche Buena hanggang alas 7 bukas ng gabi, pwedeng mamili dito sa Quiapo, Maynila. Siyempre, hindi ko na palalampasin ng pagkakataong ito. Makikipila na rin ako para mamili ng hamon pang Noche Buena. Jess, Nikki, may papabili ba kayo? Tama yan, Elaine. O, i-chat ko na lang kung ilan yung order namin na medyo marami-rami kami dito. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Susunod, Senator Win Gatchalian dinipensahan ng nobyang si Bianca Manalo sa gitna ng cheating rumors. Nakakakilig na eksena ni Bingo at Ling sa Can't Buy Me Love, trendy. At sa mga gusto ng chill na bakasyon pero ayaw lumayo, Tagaytay is the place to be. Pasyalan natin yan live. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas weekend. Nagsana sa Tagaytay ang mga nais magpalamig at mamasyal bago magpasko. Tsak na sulit ang biyahe sa mga bagong atraksyon doon. Live mula sa Tagaytay, nasa frontline na balitang yan si Justine Punsalang. Justine, ramdam na ba ang Pasko dyan sa Tagaytay at hindi ba hassle umakyat ngayon?
Jess, mabilisang Christmas pasyalan ba ang hanap ninyo? Abay, perfect dyan ang Tagaytay. 2 oras lang kasi yung biyahe mula Metro Manila, pero pagdating dito ay may magagandang view at sigurado mag-e-enjoy dahil ang daming pwedeng gawin dito sa Tagaytay. Extreme rides, malaperyang games at papremyo, at strolling with a view. Yan ang naghihintay sa mga magpupunta dito sa Sky Ranch Tagaytay. At syempre, dagdag pa sa Christmas feels ang malamig na panahon. Kaya naman dinarayo ito ng mga turista, tulad ni Jed at kanyang asawa na galing pa ng Camarines Sur. 8 oras mang bumiyahe, sulit naman daw ang pagod nila. Para makapag-enjoy, makapaglaro during Christmas break. Compared to Baguio na nakarating din kami, medyo mahirap. Tsaka sa news, grabe ang traffic. Pero dito, feels yung ambience, Baguio din. Tsaka enjoy din talaga. Ang grupo naman ng kabataang ito mula Laguna, nagkayayaan lang daw na mag-Sky Ranch. Kasama ko po yung mga students ko sa church, which youth leader po kasi ako, and treat po namin ito sa mga students ko. Last time, nag-aaya po sila na mag-Sky Ranch and tinupad po namin. Rides naman ay pinunta ni Jonel Bondaon na mula pa sa Navotas. Gusto lang po namin na maranasan yung kung ano bang pakiramdam na makasakay na. Zipline siguro or ano pa. Try ko lang kasi ni-enjoy naman pero nakakatakot po. Kabilang sa mga pangunahing atraksyon dito sa Sky Ranch Tagaytay, ang Sky Eye na siyang pinakamataas na Ferris wheel sa Pilipinas. Nasa 5 minuto ang buong ride na may panoramic view ng Tagaytay at Taal Volcano. Bagong bukas naman ngayong araw ang Galaxy Arcade kung saan may papremyo pang home consoles. At sa mga gusto ng classic Tagaytay experience, pwede ring mag-horseback riding. Pwedeng-pwede nyo ring isama sa pamamasyal ang inyong fur babies. Basta dapat nakasuot sila ng diaper at nakaleash. Kung food trip naman, maraming restaurants, food stall at maging street food na pagpipilian ng mga turista. Ayon sa pamunuan ng Sky Ranch, 10 hanggang 15,000 na bisita ang inaasahan nilang magpupunta rito bago magpasko. Yun nga lang, sa dami ng turista, pahirapan ng parking at syempre, matindi na rin ang traffic. Just para sa ating mga kapatid na gustong bumisita at ma-experience ang Sky Ranch Tagaytay, pwede yung ma-experience hanggang mamayang alas 12 ng gabi. Pero bukas, bisperas ng Pasko at sa bisperas ng Bagong Taon, ang operating hours ng Sky Ranch Tagaytay ay hanggang alas 8 lamang ng gabi. At sa December 25 at December 30 naman, makakaranas o makaka-witness ang ating mga kapatid ng fireworks display. Kaya naman, sa ating mga kapatid na nalalayuan masyado sa Baguio, subukan nyo naman na magpunta sa Tagaytay with a friend. Jess? Okay, may oras pa tayo para humabol ngayong gabi. Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Tagaytay, Justine Punsalang. Todo kilig ang netizens sa tila pagporma ni Donnie kay Belle sa Can't Buy Me Love. Samantala, dinipensahan naman ni Senator Win Gatchalian ang girlfriend niyang si Bianca Manalo sa gitna ng cheating rumors. Yan at iba pa sa Showbiz Report ni MJ Marfori. Labas tayo? We're outside. Oo nga, hindi. Ibig kong sabihin, labas. Chicha, kain. Mapa-TV man o sa Netflix. Kilig overload ang hatid ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa Can't Buy Me Love. Trending na naman ang serye online. May higit 30,000 posts ngayon ang Can't Buy Me Love, all-time high. Kasama rito ngayon sa top 5 show sa buong bansa sa Netflix. Sa episode kagabi, umiskor na si Bingo kay Ling. Pero rejected pa si Bingo this time. Yon, punta tayo dun sa may Benavides. Masarap dun, tara. But I have also, before going outside, you have to apply sunscreen 15 minutes before. I need time to do that too. Time. Isa pang trending sa serye, ang habulang eksenang ito ni Maris Racal at Anthony Jennings. Oh my God! You're the poop guy! Who's your date? Mama mo! Mama ko? Oo, mama mo. Tutok lang sa Can't Buy Me Love Lunes hanggang Biyernes 8:45 p.m. dito sa TV5. Isa pang usap-usapan ngayon ang couple na sina Senator Win Gatchalian at former beauty queen na si Bianca Manalo. Kung kahapon ay no comment lang ang kay Senador sa issue kay Bianca,
Sinundan na yan ang post ni Senator Win sa Instagram ng picture frame nila ni Bianca na Christmas gift sa kanila ng mga Anggara. Caption niya rito, "No fake news will divide us apart." Hot topic si Bianca ngayon dahil sa kumalat na conversations nila ng aktor na si Rob Gomez. Depensa ni Bianca, friends lang sila at wala raw itong mali siya. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, silipin natin ang premiere night ng MMFF entry na Gumburza. At sa ating happy weekend, tara na't mag-Christmas bonding sa Star City. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Premiere night ng much-awaited MMFF entry at historical film na Gumburza. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ, nag-aalab na ba ang puso ng mga Pinoy dyan? Yes, Nikki, all roads lead to Cubao and our Filipiniana's best para sa pinakamalaki historical film ng MMFF ngayong taon, ang Gumburza. At syempre kasama ko with me ang cast, si Cedric Juan, Sir Dante Rivero, and Enchong D. Kasama rin, of course, ang ating direktor na si Pepe Diokno. Congratulations in advance, guys. Well, eto na ha, mapapanood na kayo in one day. Yung pinaka takeaway nyo lang dito sa lahat ng mga feedback na napakaganda so far sa Gumburza. Feeling ko yung maraming nakaka-appreciate ng history na gusto nila mapanood. Ayun, yung mga kahit kabataan, sobrang excited sila mapanood ng historical film na to. And nagulat ba kayo, syempre sa kasaysayan na natutunan mo dito, Enchong, sa history classes, at yung Gumburza, kung gaano kalaki yung naiambag nila sa kasaysayan? Ako natutuwa ako na may ganitong pelikula para mas madaling maintindihan at makilala ng mga bata ngayon, yung mga national heroes natin. Kayo, Sir Dante, paano mo hihikayatin yung mga bata at yung mga pamilya manood ngayong MMFF ng Gumburza? Unang-una, natutuwa ako at yung pinaghirapan namin ng mahigit 100 taon mapapanood na rin natin. Ang it's about time na makita ng mga kabataan, lalo na kung ano talagang nangyari, kung sino talaga yung tatlong pare, what really transpired during those years. Pero alam nyo yung nakakatuwa rito kasi lahat ng entries ngayong taon sobrang lakas din, di ba? So parang nagtutulungan din kayo sa isa't isa na i-promote ang isa't isa. Bukod ba rito sa Gumburza, may mga naka-line up din ba kayong panoorin? Definitely papanoorin ko lahat kasi tayo rin lang din mga Pilipino yung susuporta sa sariling atin. So maganda rin na talaga pinopromote din natin bawat isa. Ayan. And eto na ha, Direk, Pepe, please invite everyone to watch Gumburza and why it's so important na ilista nila ito sa MMFF entries ngayong taon na papanoorin nila. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Gumburza, ang kaisa-isang historical film sa MMFF para not only malaman yung history natin as Filipinos but also ma-move, ma-inspire ng kwento ng tatlong paring naging mitya ng Rebolusyong Pilipino. Ayan na! December 25 na po Gumburza at yun muna latest mula rito sa Cubao. Back to you, Nikki, dyan sa studio. Maraming salamat, MJ Marfori. Exciting. Panigurado, manonood tayo niya. Mga kapatid, 2 araw na lang, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyon para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.